Hey! Hey! Hello guys! I'm back! Biking po tayo ngayon. Ito ba? Naghahanap tayo ng makakain na teka lang, meron tayong bibilin dito. Buti na lang! Nakahanap na naman tayo ng bike. Hanap tayo ngayon ng mabibilang gulay. Ang sarap po. Enjoy lang sila. Enjoy mga bikers. Because it's biking day. Today is biking day. Okay, bago ang lahat, tayo mag-breathing exercise muna. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ako lang muna. Ay, tayong bikers, oh. Pangalan niya yan. Hey! Hey! Daming bikers, oh. Ngayon, gagawin natin umahon. Dito po tayo sa ahonan na favorite ng mga bikers. Tawag dito ay Rev Pal. Daming bikers, oh. Okay, thank you for watching. Tayo natin tapusin tong 12 minutes. Dahil pala nag-dual, dual video. Pero okay lang din, makita nyo ng aking face. Dami talagang mararating pag ikaw ay marunong magbike. Delikado to, nag-i-stuck aking bike. After ilang padjak, nag-i-stuck siya. Kaya mahirap umahon kasi nag-i-stuck. Ba't kaya ito nag-i-stuck? Hanapan ko ito ng bike shop. Konting ahon. Masyado makalawang. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Woo! Sa wakas, after so many weeks and days, ngayon lang po tayo nakapag-bike ulit. Uy, may sasakyan na yun, ah. Ito yung topic natin for today. Wala sa plano, pero ito na ang topic natin. Okay, tatapusin natin ang ating additional 8 minutes. Kasi mahirap dito. Mahirap mag-vlog habang nagbabike kasi nag-i-stuck up. Okay, ang topic natin for today is why are you here? Ayan. Timing na timing. Bakit importante na alam mo ang dahilan why you're here? Pag hindi mo alam ang dahilan kung bakit ka nandito sa mundong ibabaw, magulat ka na lang lahat ng desisyon mo. Iba na nagpapatakbo ng life mo. So, ano pinakamagandang gawin? Ang pinakamagandang gawin ay alamin mo ang iyong purpose. Yeah. Purpose! Ano ibig sabihin ng purpose? Yung pagising mo sa umaga, yun yung gumigising sa'yo.
Paggising, anong gagawin? Ha, grabe no. Actually, habang bata pa tayo, natututunan na natin yan. Yung parang nagkakaroon tayo ng driving force. Why are you here? Ano yung mga driving force? Yun yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, nagpapaligaya sa'yo, nagbibigay sa'yo ng desire. Yeah. Ano yung fruits ng desire? Siyempre, possible, yung pinanggagalingan ng desire, yung mga bagay na bawa, nung bata ka, you are deprived of happiness. So, ang gagawin mo ngayon, hanap ka ngayon ng kaligayahan. Halimbawa, nung bata ka, either sobrang saya mo naman dahil ang ganda ng treatment, ang ganda ng growth ng family mo, full of love ka. So, ang goal mo naman ngayon, yung mga tao, bigyan din sila ng love. Yeah. So, may kanya-kanya tayong dahilan. Kailangan hanapin mo yon. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung dahilan bakit ka nandito, magugulat ka na lang, hindi mo ba ma-appreciate yung life na parang dumadaan lang ang bawat araw at panahon na wala naman nangyayari. So, gusto nyo ba ng tips para malaman ang inyong mga dahilan para sa buhay? Okay, number one tip. Please give time for yourself. Kasi ako, naranasan ko na yung everyday, kailangan may ginagawa, productive, etc. Pero sa totoo lang, pag lagi mong iniisip yun, parang lalo mong na-attract yung mga bagay na magpapabusy sa'yo. Eh, hindi mo naman talaga yung gusto mong gawin. Tapos pag naging busy ka, ayaw mo na maging busy. So, give time for yourself. Halimbawa, meron kang isang araw na wala akong gagawin. Uupo lang ako. Yeah. Hindi masama yun. Bakit? Kasi yun yung time mo para magmuni-muni. Tama ba yan? Hindi porket sobrang busy, parang pili mo productive ka na. Hindi mo alam, mas productive ka nga pag wala kang ginagawa eh. Yung nakaupo ka lang, tapos nag-iisip ka ngayon, ini-imagine mo yung mga gusto mong gawin sa buhay, nagkakaroon ka ng, yung brain mo, nagkakaroon ng, tawag doon? Nagko-consolidate yung brain mo. Ay, ano ba yung nakaraan ko? Ano ba yung ngayon? Ano ba yung kailangan kong gawin? Yan. So, nangyayari lang yon kapag ikaw ay hindi busy. Tulad natin, hindi tayo busy. Maaga tayo natutulog. Kanina, bago mag-alas 6, gising na tayo. Pero ang pinaka-perfect natin na gising, mga 4:30. Yan daw ang gising ng mga sobrang successful. So, kailan ka huling nagising ng 4:30? Yun yung pangalawang tip ko sa inyo. Wake up in the morning. Huwag baliktarin ang buhay. Huwag mong baliktarin. Ang ginagawa mo, paggabi, gising ka, pag umaga, tulog. Ginawa ang araw para gumising at ginawa ang gabi para matulog. Okay? So kung gusto mo maging fresh everyday, gawin mo ng paraan na matulog talaga ng maaga. Ako, pag madilim na, as much as possible, alas 7 ng gabi, alas 6, nagpapaantok na ako. Yeah. Number 3 tip. Skip, dati kasi, ngayon skip breakfast na talaga. Kasi yung breakfast, nababreak yung fast. Bakit kailangan healthy body? Isa sa mga paraan para mag-healthy body, skip mo muna yung breakfast. Para maiwasan yung kape na yan. Ako di rin po ako nagkakape, tubig lang talaga. Kasi ang nangyayari, ang katawan mo, pagkagising mo, tubig lang. Pagka ka ng tubig, pagkainom mo ng tubig, lagyan mo ng konting asin para meron kang electrolytes. Pwede ka na niyan maglakad-lakad ng 1 hour. So, ba't kailangan maglakad-lakad? Kasi para ma-burn yung ibang mga
kailangan i-burn sa loob ng katawan mo yung mga taba-taba. Oo, bakit? Kasi kailangan mo ng physical activity. Ang hirap sa tao ngayon. Ano na? Dahil nga hindi alam yung purpose, ang ginawa pagising sa umaga, cellphone kagad. Ang pinakamaganda nga, pinakagusto ko talaga mangyari, yung hindi ako magsa-cellphone. Ang nangyari kasi, usually pagising nakahawak agad sa cellphone. Ang pinakamaganda, pagkagising, walking. Pagkagising, walking na. Yan. Umalis na po tayo doon sa Why Are You Here? Asan na yun? So, importante, alam mo yung mga bagay na gusto mo talagang gawin sa life mo. Para alam mo yung mga choices na dapat at hindi mo dapat gawin. So, ang daming opportunity sa life. Alam mo na kagad na, ay, hindi ako para dyan. Ay, para dyan ako. Yan. Pili mo na kagad kasi alam mo yung purpose mo. Dahil alam mo ang purpose mo, gagawin mo lang yung mga bagay kung alam mong related dun sa purpose mo. Pag hindi, say no na lang. Para hindi ka napupush na ang daming idea na pumapasok sa utak mo na hindi mo naman talaga kailangan. Yun. Okay, that's our 11 minutes. Tapusin natin to, ika 12 minutes. Open kaya itong tindahan? Ay, mukhang sarado yung tindahan. Nabibilang, oh no! Kailangan pa natin lumayo. Okay lang yun. Sarado pala si nanay. Ayun o, sarado siya. Tuwing linggo. Okay, lalayo pa tayo. Marami pa tayong mabibilan dyan ng gulay. Ang hirap nito, nag-i-stuck ang aking bike. So, there you go guys. Thank you for watching. I love you all. Sana mag-enjoy din kayo ng biking tulad nila oh. Wow! Sayo. Eh. Nine bikers dito. Whew. I love you all. Peace. Kapayapaan sa inyong life.